Pray to our Ma'am Esti. Pagdasal nyo kami na makaraos kami. Paano na kaya kami, no? Para makabahid na kami. Para makaura-ura na kami talaga. Today is Tuesday, January 13. So ito ang lunch natin. Kararating-rating ko lang dito. Ayan. Ito ang ating lunch. Hingi tayo ng sabaw kay Papsi. Tapos tokwa. Kasi instead na tortang alamang, ito yung in-order ko. And then ginisang upo and kanin. So let's eat and start our day. Hi guys, Mami Park is here. So, alam nyo, bala ko sana na mag-vlog after 3 days na. After nung last upload natin na tungkol kay Ma'am Rose Jam. Kasi po, magiging busy nga ako, mag-aasikaso kami pa unti-unti ng aming business permit. So, kahapon, nakalakad kami ni Daddy Park, nakapagpa-refill na kami ng aming fire extinguisher. So, yung sinasabi ko na tungkol sa fire extinguisher na po pwede siyang hindi basta-basta ma-refillan para makatipid tayo, meron pa akong mga i-confirm mismo sa Bureau of Fire dito sa amin. Kasi, according doon sa ating pinuntahan na business na kung saan kami nagpa-refill ng fire extinguisher, wala naman sa kanilang problema if may utos ng aming municipality kung na gano'n ang instruction. Kasi, inilalaban nga namin yung tungkol sa batas pagdating doon sa fire extinguisher na if it's still in good condition, further inspection lang and then aanuhan ulit ng certificate. Kasi, kung si FAR ang magkakandak nung ganoong inspection or sila ba talaga. Dahil ang utos sa kanila is inspectionin, i-make sure at refillan. So kaya sila sumusunod lang naman daw sa utos ng Bureau of Fire. So kaya yan ay aking lilinawin sa magdaraang araw. So kaya sa magdaraang araw natin i-continue yung tungkol diyan. Although kahapon nag-shoot na ako ng vlog papunta roon. So ngayon magfo-focus tayo doon sa mga nag-comment sa ating last vlog kasi nga marami na sila yung nasa 33 na so far. So, kasi kapag ka nag-vlog ako ng topic at ng learning, then may mga i-shoutout ako, ang dami ng babasahin ko. So, ngayon palang babawasan na natin. Nasa 1 day and 6 hours or 7 hours already ay nag-gain na siya ng 1K views. So, wala naman akong pakialam dun sa views sa totoo lang. Ang inaano ko, kasi I used to shout out my viewers talaga every time hanggat maaari, every time na mag-vlog ako ulit. So kung makakarinig kayo ng mga ingay, ng mga medyo unang-una, may electric fan ako dito, and then syempre araw ngayon. Hanggat maaari, hindi ako nag-vlog ng araw. But since tahimik, matumal, at wala tayong masyadong ganap, at naghihintay lang tayo ng ahente ng soft drinks, so we better start now. And then, ito pong isa kong account na Mami Parts sa YouTube, ito po ang gagamitin ko pang heart. Doon po sa inyong mga comment na mababasa natin. And then yung mga magkakaroon pa ng other comments, syempre wala pang heart, wala nang heart 'yon, 'di ba? Dahil updated na, may mga nag-comment na bago. 'Yun na lang yung babasahin ko sa susunod ulit na mag-vlog tayo. So hindi kasi natin maiiwasan na yung iba hindi pa nakakapanood. So I do believe na may mga viewers si Ma'am Rose Jam na nakapanood ng aking mga videos. Kasi if we burst it or if we compare it sa views at saka sa comments, siyempre hindi lahat nagko-comment. So, I'm pretty sure na may nakapanood ng mga viewer ni Ma'am Rose Jam. Thank you, and wala namang so far, wala namang mga violent reactions. Maraming salamat po sa pagrespeto ng bahay ni Mami Park o ng channel natin. So, sa akin lang naman, I think I did my best to make a content na hanggat maaari is maging fair tayo. There is no response din naman kay Ma'am Rose Jam na gusto niya tong ipa-turn down kasi unang-una wala naman ako nilabag talaga, and yun nga, sa totoo lang okay naman kami ni Ma'am Rose Jam, hindi kami close pero hindi para yung magkaroon kami ng issue. So thank you Ma'am Rose Jam, and thank you din sa pag-follow sa akin sa TikTok, and sana kayo din sa mga hindi pa nakaka-follow, especially sa mga viewers ko. Mami Park Official po ang aking TikTok account kasi dyan nag-affiliate ako kay TikTok, so para makapag-promote din ako ng mga produkto. Ngayon pa lang ako nag-i-start. Tulad ng sabi ko last time, ngayon pa lang ako nag-i-start to gain followers sa Facebook and sa TikTok. Dahil ngayon lang ako na-allow to do it. So, kaya dito sa YouTube, kahit dati pa, pwede ako dito sa YouTube kasi more of learning videos ang aking binablog. So, I'm not, I'm not intend to, or I don't intend to make a content in Facebook and TikTok ng too much personal. So, more of about affiliate din and stories about sari-sari store. Kasi yun naman talaga ang ating mga majority ng ating target viewer ay mga nagsasari-sari store. Guys, this is nasa 33 na So kaya, wait lang guys kasi nag-text ang landlord ko. Replyan ko lang. Ayun. So, tinatanong ako ni landlord ko if meron ba akong sobrang calendar kasi
hihingin niya. Wala siguro siyang natanggap na calendar. Alam ko meron akong 2 calendar na galing sa meat shop supplier namin. Kaso hindi ko makita. Kasi sabi ko, sige ka ako at ipadadala ko kapag naningil. So nakiusap din kasi ako na i-adjust yung singil ng aming upa. So ito yung kagandahan na natutuwa ako kasi napaka-bless ko sa mga landlord na imaginein mo, napapakiusapan mo buwan-buwan na ma-adjust yung panahon pa na maningil, ganyan. So malaking bagay po kasi sa part ko yon dahil lalo na sa tumal ngayon at may mga ahente na magsasabay-sabay na pumupunta. So malaking bagay. So kaya kung nangungupahan kayo na katulad ko, ay pakikisamahan nyo ng mabuti ang inyong landlord, no? At kung may mga pinapakiusap na simple lang naman, na kaya nyo naman ang gawin, so wala namang masama, give and take ika nga. So ako kasi, binigyan din niya ako ng dito, ng karapatan na i-manage yung aming mga units na kung sakaling merong mga bagay na kailangan i-deal with the HOA or kaya naman may mga dapat na gawin dito na kaayusan. So ako yung naglo-look after, no? So pag mga panahon na yung halimbawa yung ating mga kapwa renter, so tulad ni Ate Je, yung butika, so na problema siya doon sa kanyang pintuan. So to the rescue ang ating Daddy Park. Kasi sabi ko before, kasi nasa bakasyon siya nung holiday. So sabi ko kasi kung ang tatawag kami ng ibang tao, so yung privacy kasi, tsaka yung syempre iniingatan din namin na yung may ibang makakaalam ng pagdating dyan sa mga doorknob, mga pinto, yun yung hanggat maaari iniingatan ko. Kaya sabi ko, patitingnan ko muna sa Daddy Park natin bago pag hindi niya talaga kayang gawin, saka na natin tayo tumawag ng gagawa. And then, yung kanya ding double gate na pintuan, hindi niya basta maiganon. So, nahanap ni Daddy yung tools niya. So, nalakihan ng butas ng konti para medyo smooth niyang maipasok yung sarahan ng gate, ng double gate niya para makapag-padlock siya ng maayos. So yung mga simpleng ganoon, isa yun sa mga ating nilulook after, no, na magdamayan at malasakitan, no. Actually, kung sa malasakitan lang naman, napakalaki nang nagawa sa akin ni Ate Butika kasi na-share ko yan sa inyo na talagang hulog siya ng langit sa akin kasi dumating doon sa panahon talaga na may mga nahiram ako sa kanya na GCash na umabot ng nasa 50,000 kasi nga halos 50,000 yon na halos hindi ko mabayaran, pero pinayagan niya na paunti-unti mabayaran natin at makaraos, no. Napakalaking bagay kasi hindi basta-basta yung ibang tao ay papayag ng ganoon. Natutuwa lang ako kasi now, hindi lang dahil doon sa meron kami ay co-renter at dahil doon sa GCash, hindi lang, tinuturing ko na rin siyang kaibigan in a way na may mga sharings din kami sa buhay na alam mo yon, yung syempre kapwa babae, ganyan. So dalaga si Ma'am Butika at I do hope, pinagdadasal ko na sana magkaanak na siya at siya na masettle na din siya, no? Yun yung ating yun yung ating dasal sa ating at wish sa ating Ate Butika. Anyway, magsimula na tayo. So syempre, bago ako magsimula, ito po, at alam ko po na yung ibang mga viewers na kung napadpad dito at hindi sanay, alam niyo po na mahaba talaga ang video ng ina nyo. So ini-speed ko po yan kasi kung talaga pong hindi ko i-speed yan, aabot po sa aabot po sa 1.5 hours yung ating vlog. So kung mapapansin niyo po sa mga bagong pasyal sa aking channel, nag-unbox ako ng mga items na napapamili ko sa Shopee. So si Mami Pal po kasi affiliate po ako ng Shopee through YouTube channel, through our YouTube. Ginagawa ko pang intro or habang nag-shoutout tayo or nagbablog, nag-unboxing ako kasi nilalagay ko po ang link ng mga items na ito diyan po sa description ng ating video para po maka-order din kayo ng same halos ng price na nakukuha ko. Kasi maganda po ang mga nadidil ko na presyo. So, ito po yung latest na meron tayong i-unbox. Yung nakaraan po, napakarami, no? May pang intro na, may pang last pa. Ang dami po nung item na yon. So, yan. So, yung mga viewer ko po dito na regular, alam na nila po ito. So, ito po ay galing din yata sa Coco. Nung last time, may galing din sa Coco. Tapos, ito pa. So, ito po yung ating sunflower seed na caramel flavor. At meron, dalawa po yung in-order natin. Tapos, meron din po akong Korean siya na parang blast, no? Ayan. And, syempre, ang ating heart candy na lagi pong mabili sa atin. So, sa totoo lang po, napakainit. Gusto ko pong mag-electric fan. Okay lang po ba na maingay? Pinapawisan ng ina nyo. Wait lang po. Okay, let's start. So, ang una na si Liza Berdijo, sabi niya, good morning. First comment ko po ito, nanonood lang kasi ako, Mami Park. Ganyan talaga ang buhay, minsan nasa taas, minsan nasa baba. Parang gulong, okay lang yan. Ako'y naniniwala na makababawi din si Ma'am Rose sa mga susunod na mga araw. Pray lang kay God, which is true. Sa buhay ng tao, talagang may tinatawag tayong ups and downs. So, kahit sa buhay pag ninegosyo, ganun din. So, alam niyo po ba yung parang medyo
ano ng business, meron pong level, meron pong stage yan eh. Yung ganyan, 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 dadating sa peak, and then ganyan, and then ganyan, and then maintain or close. So, ganun po, no? Ika nga po sa ating buhay pag ninegosyo ay pahabaan ng pise. So, walang problema dun sa salitang pahabaan ng pise, pero pagka alam natin na sasairin tayo, eh dapat mag-isip-isip na rin tayo, no? Na hindi porket gusto nating ilaban ang ating hanap buhay, ay siyempre titingnan din natin kung kalaban-laban pa ba. Kung dapat pa nga ba talagang ipaglaban, no? Hindi natin din sinasabing bastang mag-give up, at hindi rin naman natin sinasabing basta na mag-hold on. Kasi, meron tayong mga kino-consider bago natin i-continue or bago natin tuluyang i-give up ang negosyo. So, it's always all about acceptance kung ano yung makabubuti para sa hanap buhay at para sa mga sarili natin. Lagi natin tatandaan, napaka-importante ang mental health, na hindi tayo stress ng sobra kasi we might turn out into depression. So, yun yung iniiwasan natin. So, actually, nabanggit ko po yan sa aking mga vlog na learn to let go of the things that you cannot control. I'm encouraging you guys to watch it. Ang ano po niyan ay, eto po, nasa playlist ko po yan, no? Part 1 to Part 3. So, yung Part 3, ang isa sa pinakamadugo ang kwento doon, no? Na nangyari sa akin. So, talagang nakakatuwa kasi there is a one viewer subscriber na na-encourage din niya ako to share it. Kasi nga, so shout out to Mamalu Aguirre na i-share ko yon, no? Kasi gusto ko yung i-share but hindi ako ganun ka-ready, no? Unang-una sa mga mami-misinterpret yung nangyayari, na although it's well, I mean, nagiging normal na lang kasi nga sa hirap ng buhay ngayon talagang to fight for your business. Now, thank you Ma'am Liza Bertijo na finally nakapag-comment ka na rin. Ano po? Dolores Yabut. Sabi ni Dolores, Mami Park, mag-vlog kayo ng topic about sa investment ng ginto. Kung ito ba ay positive sa ngayon kasi napakataas ng presyo. Kung maganda pa din bumili kaysa ibangko, mag-share po kung pwede, kung ano din ang ideas nyo po. Okay. So, unang-una, meron tayong mga klase ng investments. So, may investment na nagde-depreciate, may investment naman na nag-a-appreciate. So, meaning, in a span of time, ay nag-gain ng value. So, ano yung mga nag-gain na value ng mga pwede nating invest, tulad ng real property, no? Land. And then, sa gold, naniniwala ako sa gold na isa yan sa magandang investment. And then, ano pa ba? Yun lang yung naiisip ko na overtime, nag-appreciate overtime. So, I'm not that into when it comes sa kung iaano ako, kung pamimiliin ako at may pera na rin lang ako. Yung gold kasi, madaling mamili kasi kung meron ka 100,000, maraming klase na ng gold ang mabibili mo or marami ng design na at the same time ay nagagamit mo pa. So, kaya lang, mataas ang gold ngayon, yes, pero hindi ibig sabihin is yung maaari mong pagbili ngayon ay kaparehas pa rin ng value ng pag naibenta mo o naisanla mo, no? Hindi magiging kaparehas unless matagal na ang ginto sa iyo at maganda talaga ang quality at maganda ang kanyang timbang. So, syempre, depende din yan sa alahas kasi kung may kasamang mga bato, tapos yung mga bato, hindi naman ganun kataas ang value kung hindi talaga pure diamond ang nakalagay. So, depende po sa klase din at karot ng bato na nakasama dun sa design. So, it depends. But all in all, ang pwede kong masabi dyan is maganda kesa nga nakatenga sa bangko. Kaya lang, yung sinasabi ko na kung sakaling sa kagipitan at kailangang isangla, hindi mo mai-expect basta-basta yung pagkakasangla mo ay same ng kung magkano mo siya nabili. So, ang purpose lang naman kasi natin, why we invest in gold is not just only for the future plan of in case of emergency, kasi sa mga mayayaman, hindi na yan ang reason, no? Sa mga filthy rich, hindi yan ang reason. Pero, sa atin, na mga simpleng tao lang at nag-i-invest tayo diyan, talagang ang nilulook forward natin diyan ay eventually sa tamang panahon ay gumain siya ng value and also magamit natin in case of emergency. So, okay lang naman ang mag-invest sa gold. Actually, even Mami Park, nag-i-invest ako sa gold. Kaya lang, nitong mga nakaraan, hindi talaga. Actually, di kayo maniniwala, narematahan pa ako. Pinaremata ko na lang siya. Na-stress na kasi ako kakapatubo at hindi ko siya matubos-tubos kasi ang laki din ng pagkakasangla niya, nasa 30k din, almost 30k. Tapos meron akong isang nilay away, hindi ko na rin siya tinubos kasi nga nung nagkaroon ako ng mga problema sa kaperahan dahil yun nga napunta yung mga pera ko na dapat sana ay nailagay ko sa mga mas gusto kong investment, but
wala naman akong nagawa kasi unang-una nga yung reason yan ay nahan doon sa aking part 3 na learn to control the things that you cannot control. So, hindi ko nabanggit doon yung pagdating doon sa gold. Nabanggit ko lang doon yung kung paano ko nag-cope, nag-try na makalabas doon sa napakabigat na aking obligations, no? But actually, isa sa mga nawala sa akin ay isang napakakapal na bracelet na gold at saka isang 18 karat na singsing. So, sabi ko, sinumpa ko talaga na hindi na ako magpapabaya, lalo na dun sa mga na-invest ko na. Kasi I'm into also investing gold. Pero sa ngayon, hindi ko siya ma-afford kasi nasa healing process pa ako ng aking negosyo. And kung kayo, tulad nga ng sabi nyo, is sayang kung nasa bangko lang, wala naman pong problema doon. Kaya lang kasi it's physical, so syempre pag-iingatan nyo kung saan nyo itatago ang inyong napupundar para hindi manakaw, no? So ako, kung magkakapera na rin lang, mas gusto ko naman, kung mas gusto ko din sa property, kasi yan din ang ginawa ko dito. So sa loob ng mag-aapat na taon na nandito ako, I'm so happy na kahit papano, nakapundar naman kami ng mga 3 lupa. So, nabanggit ko yan sa mga previous vlog ko na ang lagi nagda-down si Daddy Park. Tapos, ang naghuhulog ng mortgage ay si store, yung kinikita namin sa tindahan. Kasi ito ang bread and butter namin. So, nasisimulan yan na malagyan ng down ni Daddy Park. Kasi that time, nasa Canada pa siya, may work pa. But for me, maganda yan, no? Yun yung final ano. Nilawakan ko lang yung explanation para doon, for those people who wants to know the good investment. No, meron ding mga bad investment. I'm not saying na good and bad siya. May mga investment na good and bad. Ano to? Halimbawa, sasakyan. So, sa sasakyan, kung gagamitin mo siya for business or for daily use, kasi halimbawa, kung mapasok ka sa trabaho or talagang kailangan nyo ng transportation, that is a wise purchase, wise investment. Kasi, nagagamit nyo talaga. May purpose, may worth. Pero kung hindi naman masyadong nagagamit, that is, I think, bad investment. Kasi unang-una, nagde-depreciate ang value ng sasakyan. Hindi mo siya mabibenta ng tulad ng presyo niya kung magkano mo siya nabili. So, I think everybody knows that. That is basic knowledge, I think. Pwede siyang bad and pwede siyang good. So, alam niyo po ba, ito, natutuwa ako kasi I have a partner na napaka down to earth, no? Kasi sabi niya, kasi ako ambisyoso din ako minsan eh. Sabi ko, daddy, kung magkakasasakyan since yung ating inuupahan na bahay, meron namang don't get me wrong, bakit ako nangungupahan? Kasi nagpundar muna kami ng lupa. So, meron namang space na parking yung aming naupahan ngayon. Ngayon, nung bibili ng sasakyan, sabi ko gusto ko talaga L300 kasi nga pwede siyang gamitin for delivery kasi meron ako mga future plan na business na sa labas ginagawa. And then, malaki ang space, pwede din siyang pang family outing. Alam mo yung lahat-lahat na. And then, Daddy Park said, unang-una kasi, we need to learn to live within our means. Pangalawa, it's not practical when it comes to our space wherein looban kami, ganyan. And then, hindi naman mapupuno yung sasakyan when it comes sa pamimili sa pagtitindahan, no? Kasi unang-una nakakagkakaroon na kami ng mga ahente. So, kung may mga pamimilin man talaga, hindi naman mapupuno yung sasakyan. So, bulky. So, tapos mahal pa. So, ayaw kasi ni Daddy Park na may sasakyan ka nga, may utang ka naman. So, sabi niya, let's live within our means and within our needs. Nakakatat na sa amin na si fighter car. Sabi ko, oo nga, no? Kasi hindi naman basta napupuno. Dahil yung 70,000 mo, hindi naman kayang punuin. Kayang punuin, pero ibig sabihin, hindi yung talagang, nagigets niyo ba? Kasi nga, yun, hindi naman napupuno talaga. Actually, mapupuno lang talaga kapag maraming chichirya kang pinamili. So, buti na lang talaga, ininsist din ni Daddy sa akin na ito lang yung kailangan natin na size ng sasakyan at ito lang yung afford natin. Kasi inuna din natin na mag-down sa lupa. So, kaya we can buy mas upgraded dito sa nabili natin, no? Alam niyo naman na Suzuki lang yung amin, minivan, pero it's really worth kasi talagang nadadala namin, no? Nagagamit ni Daddy Park almost every day kasi siya talaga ang runner ko ngayon sa pagpamimili. As also kapag kakailangan na umalis at kailangan ng sasakyan, minsan nga nadadala pa niya ng Manila. So yun yung nakakatuwa. Madali naman daw kasi mag-upgrade kapag may sarili ka ng bahay at may sarili kang parking, no? So unahin yung mga dapat unahin. So yun, sabi niya, madaling mag-upgrade ng sasakyan kung gugustuhin natin, kung ipupush natin. Pero for me, it's not practical. So I listened, no? So, good investment siya in a way na talagang yun ang kailangan namin. So, sa mga tumataas ang kanilang income, so wag kayong ma-overwhelm na kasi afford nyo, kasi ito yung always depend on what you need and your means. Na kung magkakaroon rin lang naman ng utang,
para lang magkasasakyan tapos hindi naman talaga worth na kailangan nyo at yun ang size na kailangan nyo, I think you have to reconsider what I'm advising to you right now. Kasi naniniwala ako doon sa yung yung simplihan lang natin ang buhay, no? Para hindi din tayo nahihirapan in the future, lalo na sa obligations na nakomit natin. So, even sa ibang mga bagay na nagde-depreciate, no? Halimbawa, sa halimbawa sa mga cabinets, no? If sturdy naman at matibay pa, you can go sa second hand, ganyan. Yung mga ganong bagay ba, no? Or kaya naman, kung kaya nyong mag-DIY, no? Kaya nyong i-customize na lang, tapos mas mura yung magagastos nyo, no? So, always think now na every purchases na gagawin nyo, you have to make sure na unang-una yung salitang afford natin, pangalawa, yun ang kailangan natin, at pangatlo, yung quality. So, yan yung mga bagay na natutunan ko kay Daddy Pat. At natutunan ko din syempre sa sarili ko, no? Yung pagtitipid, yung pag-iisip ng na hindi maging magastos. Minsan maganda rin na nababalansi tayo, no? Kasi kapag tayo lang tapos tayo yung kumikita, minsan yung nangyayari, yung pride natin and ego na, bakit? Nagpakahirap naman ako, di ba? Ganyan. Para makabili ng gusto ko, ganyan. Totoo yun. Kaya lang kasi syempre, sa panahon ngayon, hindi na ganun dapat ang ating style. Lalo na kung hindi naman talaga tayo filthy rich. Ganon, no? So, simplihan ang buhay. Para simple lang din yung sakit ng ulo na pag-iisip na aabutin natin. Ganon. So, ang dami kong sinabi dyan, in-emphasize ko talaga ang pagdating sa salitang investment. Kasi, marami kasi ang na-overwhelm na kapag may pera, may kita, hindi mapakali kung paano gagastusin. So, kung hindi kayo knowledgeable sa negosyo, kung hindi kayo knowledgeable sa mga bagay-bagay, nyo na lang, halayaan nyo na lang na nasa bangko ang pera. Kasi baka madisgrasya pa, imbis na meron kayong inaasahan, ay nadisgrasya pa. Lagi natin iniisip na baka mapunta tayo sa impulsive decisions. Kasi nature ng tao yan, nature ng human being yan. So, kaya kailangan may nagbabalanse sa atin, may nagpipigil, yung meron tayong pause, nagpo-pause tayo para yung decisions natin hindi agad-agad, bigla-bigla. And then, nakakahingi tayo ng mga advices sa mas medyo may mga karanasan, no? So, wag kayong hihingi ng advices dun sa mga walang karanasan. Kasi ano yung advice nun sa inyo? So, dun kayo hihingi ng advices sa mga may karanasan. Kasi more or less, maibibigay sa inyo yung best advices na fit sa lifestyle nyo, sa buhay nyo, sa sitwasyon nyo. Okay? Thank you, Ma'am Dolores Yabut. Top 5269. So, patayo tayo ako, syempre, kasi nagbebenta rin tayo, no? So, top. Ako rin, madam, hindi na nagdagdag ng tinda. Yung dati kong plano na ipaparenovate tindahan, inatras ko na. Nagsusulputan na kasi ang mga kondo sa lugar namin at susunod na dyan ang mga grocery. Hihina na ang tindahan. Kapag humina na ang tindahan, balik na kami sa karinderya na old business namin. Kaya ngayon pa lang, nagte-take profit na ako. Benta ko na lang yung mga fast moving talaga, which is a good move, no? Kasi mag-focus tayo doon sa mas magiging mabenta. So kung may mga ganyan, mas malamang na mas mabili ang karinderya kasi maraming kakain na empleyado, maraming kakain ng mga nasa kondo na naghahanap ng ulam na lutong bahay, no? So, wag mo na lang ding i-let go yung mga kape-kape kasi kahit paano mabibili yung mga kape-kape, noodles, no? Karagdagan din yan. Okay, na JC21341, sabi niya, sa totoo lang, napakahirap pag natabihan ng Dali at OSave. Minimart owner po ako at meron din akong mga kaibigan na Minimart na nadikitan at nag-close na. Pero laban pa din, na-short ako ng 3.5M sa sales noong 2025 versus sa 2024. As of January, consistent pa naman, mas mataas pa din yung benta compare sa 2024 at 2025 per day. Current plan ko this year, mag-accept ng G-credit at mag-accept ng debit at credit card para makasabay. Base kasi sa studies ng supplier ko, may 20 to 30% increase ng sales if may option sa mode of payment na pwedeng gamitin ng customer sa store. Kaso medyo hesitant pa dahil doon sa 3% fee ng bank per swipe ng debit at credit card, magkano lang naman tubo namin, 3 to 5%. But still, negotiable na babaan yung charge sa bank from 3 to 1%. Nag-implement din ako ng mga in-house promo para makasabay. Gaya ng buy 1 Rim Malboro get 6 Pansit Canton Calamansi. At nagtanong sa mga supplier if may incentive program. Promo tie-up items at additional discount if possible. Sobrang nakakapagod lalo na't mag-isa lang akong nagpapatakbo ng negosyo. Grabe, no? Ang talino mo, JC. Very good yan. And I think ang galing mong mag-isip, tama iyan, no? Lalo na bago mo gawin yan, i-push mo muna na malaman kung ano ang mga incentive programs ng iyong mga supplier. Nang sa ganoon, makatulong ng malaki nang hindi mo naman lahat i-shoulder pagdating sa promo na gagawin mo. So maganda yan. And pagdating doon sa mode of payment, yes, totoo yun, no? Talagang malaki ang increase niyan when it comes to sa sales. Kaya lang, yung pagdating nga doon sa swipe ng card na tulad ng sabi mo, yun ang medyo
hesitant ako. Although, sabi mo, negotiable naman, but still, ang ano pa din, medyo a little bit delikado pa din. Kasi unang-una, hindi mo naman afford na magtaas pa ng presyo, lalo na kung ang gagamitin ay, na mode of payment ay mga ganyan, na card, swipe. Pero syempre, meron naman tayong QR code, no? Meron namang, halimbawa, yung direct na magsasend sila ng GCash ng amount sa number mo. So, which, I know what, I think I know what you are doing. Kasi, sa tema ng mga sinabi mo, talagang, it sounds like a plan, no? So, ibig sabihin, hindi mo ito iisipin planuhin kung hindi mo muna aaralin. So, doon lang ako medyo hesitant doon sa charge ng bank kasi kung through swipe, lalo na kung ang gagamitin ay credit card. Kasi talagang medyo malaki, no? Although, even if it's negotiable, maano pa din, medyo nakakaano pa rin dahil yung price kasi natin sa tulad mo, no? Napakaliit lang ng patong. So, you need to know where to compensate yung possible na mabawasang tubo mo. Although, kung marami-rami pagsasamahin, ano din, makakadagdag din. So, thank you for sharing, no? Malaking bagay yan. And I'm happy for you na kahit papaano nakakasurvive ka sa kabila ng ganyan na merong malaking kalaban, merong big player sa paligid mo. So, laban lang, kapit lang, at marami pong salamat sa panonood at pag-share nyo po. IMC31, tama ka Mami Park, yung iba, may ibang source of income. Kaya nagtataka ako kasi yung iba nakapagpagawa ng magandang bahay, ayun pala, aside from tindahan, sima naman pala ang asawa. So yun. Alam mo, isa sa pinaka-hate na hate ko, lalo na sa mga vlogger na kapwa ko kasari. Ako hindi ako naninira. Ako nagsasabi lang ako ng totoo. Ang ayoko sa lahat yung plastic pagdating sa naipundar, pagdating sa napamili, pagdating sa naabot, na-achieve, na ang i-claim nila yung sari-sari store or yung kanilang tindahan, ganon. Wherein, nasa social media kumikita sila sa social media. Okay pa to si Ma'am Rose Jam kasi kahit paano, honest to pagdating sa pagbablog na yung kinikita ay inilalagay sa ganito, sa ganyan, na ibablog niya. Pero may mga iba, no, na hindi ko naman nilalahat. At kung tatanungin niyo ako kung nakapanood na ako ng ganun at may kilala ako, ay hindi ko na rin sasabihin. Yan. Yung tipong talagang, alam mo yon, may other source of income. Tapos, sasabihin nga na gano'n, na nakakapundar, ganyan, nakakaano. So, anyway, buhay naman nila yon. Ang pangit nga lang kasi lalo na kung nasa social media, kung nasa social media, magpo-flaunt, tapos, ang pinangpopronta yung kanilang tindahan, sari-sari store, or ano, tapos, magsasabi ng ganito, ganyan na mga meron, hindi naman lingid na may kinikita, no, sa may ibang source of income. So yun lang. So I'm encouraging all vloggers, lalo na tayong mga sari-sari store, na maganda sana, lalo na sa mga nagbabalak na maging katulad namin na store vlogger, ay sana from the very beginning maging honest tayo when it comes doon sa pagpo-flaunt natin in a way na kung gusto nating ma-inspire ang mga kapwa natin, dapat hindi naman sa kailangan sabihin lahat-lahat, pero sana at least ipakita yung realidad ng ganitong pagbibigay ng kita sa atin ng negosyo, no? Yun lang naman yung sa akin. Kaya sabi ko nga, ay may mga plastic din pala dito sa YouTube world. So kaya hindi ako basta na-amaze. Hindi ako basta na natutuwa or what. Alam mo yun, kung darating yung mga pagkakataong na i-encounter ko sila, okay. Pero yung sasabihin mong maging believe, I'm sorry to tell, nagpapaka-honest lang ako. Wala akong believe. Bala na kayo dyan mag-isip. Bala na kayo dyan, no? Sa totoo lang ako, ha? Sa totoo lang ako. Okay. Next would be Kimeli. Mami Park, pinauwi mo na ni Madam si ST, si Tatay Indoy sa mama niya. Pinauwi? Bakit? Nag-away? Naghiwalay sila? Naghiwalay ba sila? Pinauwi? Bakit? Okay. Pag mag-comment nga, kayo kumpletuhin nyo. Okay, Beverly Regacho. Mami, pangit talaga ang words na ginamit ni Mala. Imbes na magbigay ng support, dinagdagan pa niya ng depression si Rose Jam. Baka hindi niya nasubaybayan ang struggle ni Madam ST para umunlad ang tindahan nito. Lalo na may sakit pa ang asawa niya. Buisit talaga ang mga ganyang tao. Appear tayo dyan. Maraming salamat, Mami Park, at nadagdagan na naman ang knowledge and mas lumawak ang utak ko sa pagnenegosyo. Ingat lagi and God bless you more. Heart. May sakit si Kuya Indoy. Tapos, ang sabi naman ng Kimeli, pinauwi ni Madam ST. Ano ba yon? Pinauwi muna doon sa side ng family ni Kuya Indoy? Dahil may sakit? Ganun ba?
Mag-comment na kayo. Kompletuhin nyo nga. Anyway, Ma'am Beverly Regacho, yun ang alam nyo, buti pinigilan ko nga yung sa bibig ko dyan sa social media. Buti nga may pumutok eh, kasi na-interrupt ako. Kasi kung hindi ko talaga napigil, magmumura talaga ako. Alam nyo, hindi ako santa, nagmumura din ako. Kaya lang hindi ako nagmumura sa social media. Nang gigigil ako. Diba? Actually, chinat ko si Ma'am, imbis na doon ako magpunta sa namin, sa group namin, chinat ko si Ma'am Rose ng personal. Kasi I think much better yung personal, no? Nasabi ko nga, biniro ko pa. Pero sinin lang yan, di pa siya nagre-reply. And just if ever na maluwag sa loob niya na mag-open up, someone to talk to, na mag-share, ganyan. Alam niyo, hindi ako mag-hesitate to welcome her, no? Pero hindi na iyon para i-share ko sa inyo dito sa social media. Kasi marami din akong mga naging subscribers, viewers na literal na nagpunta sa akin, as in lumapit sa akin at nanghingi ng advices. Hindi ko talaga sinasabi ang pangalan kasi to protect their identity, and also if they are not into social media at ayaw nilang nabobroadcast ang buhay nila, hindi ko ginagawa. Although they allow me to share the story, pero hindi yung para i-broadcast yung information about them, no? Ang dami-dami kong mga nakaka-encounter. Sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, kung i-vlog ko yung mga buhay nila, magugulat kayo. But kasi to protect their identity and also yung irespeto yung kanilang choice, no? Kasi yun ang kagandahan na hindi lang dahil sa tayo ay nasa social media, diyan lang tayo nare-reach out. Nare-reach out din nila ako personally, and to ease their pain, their thinking, no? So I'm happy to do that. I'm more than happy to do that, to be here for you to listen, no? Kasi I know kung ano yung pinagdadaanan ng isang taong napakalaki ang pinagdadaanan sa negosyo at saka sa mga personal na buhay. I know the feeling, and alam mo yung ito na lang yung kahit paano may silbi ka sa buhay na you cannot, even if you cannot help by monetary, no? At least you are there to help emotionally. Thank you, Ma'am Beverly Regacho, no? So, hintayin kaya natin si Mala kung makita niya yung video na to. Dito siya magngangat-ngat sa channel natin nang mabigyan natin ng sample. Gaga talaga yun. Talagang siya no hesitant na maggaganon. Di nag-iisip bago mag-comment. Di nag-iisip? Naku, huwag di talaga mangyari sa kanya yun, promise. Tingnan ko lang, hindi ma-puwit niya yung di makaano kung paano gagawin sa buhay, no? Naku, Diyos ko. Kasi kapag ako ginudge nito dito, pagmumura na talaga ako, charot. Gaga talaga, gagang-gaga, ano? Tapos, yung nag-reply pa siya dun sa isa pa, no? Sa isa pang nag-comment na may karapatan din sila, yung mga maliliit na nagsusulputan, may karapatan din sila. Kala mo naman, tinanggalan natin ng karapatan yung mga maliliit na nagsulputan, no? Di nag-iisip eh. Bubita, no? Bobe. Ayoko pa naman sa... I hate... Ang hina ng ng pasensya ko sa bobo. Honestly. Yung comprehension, naiirita talaga ako sa ganun. Sorry guys ha, yung maging maldita, pero lumalabas yung pagkamaldita ko kapag talaga. I cannot deal with those people. So hard to deal with those people. Mas gusto ko pang makapag-deal doon sa customer na napakakulit na namamahalan sa presyo ng tinda ko. Or kaya naman pabago-bago ang isip. Kasi sa mga ganitong tao. Visit? Okay, anyway, wag natin ng bad vibes tong ating conversation. Okay, Jacqueline Nabad, sabi niya, ganado akong manood sa'yo. Ayun, thank you po. And then, Amira Samiliano, please, Mami Park, pa-advise po. Thanks much. Ano yung i-advise ko? Mami Park, gusto kong mag-start ng maliit na sari-sari store muna. At sister ng husband kong mag-aasikaso. Kasi babalik pa rin akong abroad. Sayang kasi kung puro savings pa lang, pera, at di tumutubo sa bangko. Okay lang ba yon if ibang magbantay muna? Doon naman husband ko rin kasi may mga itik din kami na husband ko na inaasikaso. And then, sumagot si Tap, hands-on dapat kung first tindahan nyo ito. Saka mahirap yang iasa nyo agad sa ibang relative. Kung kukuha kayo agad ng tao, expense agad yan. Hindi mo pa alam kung gaano kalakas ang magiging tindahan nyo. So, meron nang nag-advise, di ba? May advice na. So, magbibigay na lang ako ng karagdagan. Unang-una, kung ayaw nyo mabwisit, kung ayaw nyo masira ang relationship mo sa hipag mo, tigilan mo na yung plano na yan. Pangalawa, mahirap maglabas ng pera na hindi ikaw mismo ang nakakakita, nakakaunawa, nakakaintindi kung paano nai-spend ang kapital at kung paano pumapasok ang kita. So, kaya, tulad ng sabi ni Tap, you better be hands-on. Hintayin mo na lang na makauwi ka at ikaw ang mag-put up. Ngayon, wag mo nang bigyan ng intindihin pa ang iyong asawa na look after yung tindahan na yan.
Kasi magkapatid yan. Unang-una, kapag kinu-question niya ng kapatid mo, yung kapatid niya, yung hipag mo na magbabantay, pag kinu-question yan pagdating sa financial, hindi mo alam kung pagdating sa ganyang sitwasyon ay hindi sensitive ang hipag mo. So, i-save natin yung dalawang relationship. Yung relationship, tatlong relationship ang masisave, wag mo nang ituloy muna. Kasi yung unang relationship nyo ng hipag mo. Yung relationship ng hipag mo sa asawa mo na kapatid niya. Yung relationship yung dalawang mag-asawa na pagtatalunan nyo dahil sa kapatid niya na hipag mo. Di ba? Gulo. So, meaning, ang ending, wag muna. Wag mong panghinayakan na hindi tumutubo ang pera mo doon sa bangko. Ang panghinayangan mo yung relasyong masisira at yung perang hindi mo pa sigurado kung kikita. Okay? So, mas maganda na iyan ay mag-workout man o hindi, at least ikaw ang gumawa. Ikaw ang may kasalanan. Wala kang ibang sisisihin na tao. So, it's very, very hard to involve other people, especially kamag-anak, sa negosyong hindi naman kalakihan ang sisimulan. Tapos, ang mangyayari pa ay magkakaroon pa ng hindi pagkakaunawaan, no? Na hindi naman milyon-milyon ang involved, no? So, you better wait na lang ng tamang panahon. May calling para dyan. Tulad ng sabi ko kanina, kayo may mga pera-pera sa bangko, pahiram nyo sa amin ni Ma'am Rose Jam. Ganon. Tarot. Na makabayad kami sa mga utang namin. Tabuan nyo. Peace. Kung may mga pera-pera kayong extra sa bangko, hanggat maaari, huwag kayong parang may uod sa puwet na hindi kayo mapakali, ha? Hayaan nyo, huwag yung nananahimik na nakatabi, hayaan nyo lang muna. May calling para dyan, no? Huwag yung puro kayo panghihinayang. Yung panghihinayang minsan, mali din. Kasi alam nyo po kung bakit. Nagkakaroon kayo ng impulsive decision. You better, guys, manahimik, no? Saka kayo mag-go kapag kayo na mismo ang ready. Dahil dapat yung owner ang ready. First things first, the owner should be the first one who is ready, no? So yun lang. Same with Tap, I disagree. I'm not agree. Okay? So I just do hope na naintindihan mo. I try my best to make it as a little bit funny and cool para naman kasi, ang boring naman kasi talaga kapag kayo nagsasalita tayo dito, no? Na hindi tayo masyadong alam nyo naman, kailangan ko din ng coolness, alam nyo yan, dahil marami din tayong pinagdadaanan. Okay, Arlene Gonzalez, yung tumal, sa totoo lang, ngayon pa lang nararamdaman ng store namin dahil sa walang tigil na ulan. Nakakalungkot po talaga kasi maraming bayaran ngayon, pero sige lang, makakaraos din yan. Ayaw kong ma-stress, which is true. Choose your peace of mind over stress. Hindi pa. Juliet Sumapong, parang lahat naman tayo nakararamdam ng tumal, which is true. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga previous vlog ko, matumal dito. At kung hindi dyan matumal sa inyo, happy, di ba? Okay, Arlene Gonzalez ulit, mahirap sa credit card, dapat every month bayaran mo pag hindi tutubuan yon ng bank, kaya ayaw ko niyan. Naunasin nyo na ako, wala na akong plano na pasukin ng utang, kung pwede lang kasi stressful pag may mga bayarin. May utang din naman ang store tulad ng sigarilyo, yun lang naman ang ahente na napasok sa lugar namin. So, actually, wala namang masama doon. Baka naanin nyo na-misinterpret nyo yung sa vlog ko. Wala namang masama doon sa meron tayong terms. Kasi, ang tawag diyan, good credit or good debt na tinatawag. Ibig sabihin, utang siya, pero maganda. Kasi, we don't have to take out some money from our own pocket para magkaroon tayo ng kapital sa sigarilyo. At iyan ay normal na nangyayari. So, nasabi ko lang yun sa vlog ko na ganon, na kasi kung merong magsasalita na wala silang utang, wala silang yung malinis ba, ganon. Kasi may ganyan, no, na nagmamalinis. So, at okay lang yan, normal yan. Kasi kahit malalaking groceryhan, malalaking supermarket, may ganyan, may terms talaga, no. So, yun, yan ay good debt or good credit na tinatawag. Okay, mahirap talaga yung sitwasyon ng Rose Jam. May sakit si Indoy at dalawa pang estudyante niya. Hope na malampasan niya ang pagsubok niya ngayon. Arlene Gonzalez ulit. Sabi pa niya ulit, actually, 2 choices ko na lugar sa business na itatayo ko. Isa, malaki, barangay, isa sa malaki barangay at yung isa dito mismo sa barangay namin. Pero mas pinili ko dito sa barangay namin, bukod sa dito kami nakatira. Tapos nakikita ako kasi meron dito sa aming 3 resorts na kahit may mga store din naman sa resorts, nakakahakot pa din kami ng customer. Kasi mahal ang presyuhan sa resort. Yung iba may nadayo sa store naman, yung isa naman na pwesto, sarili din naman namin, malapit naman siya sa high school at daanan ng mga estudyante. Ibibigay ko na lang sa anak ko yung pwesto para sila ang magtayo ng store doon. Sana all! May sakit si Indoy, nasa parents niya, di maasikaso ni Madam Esti. Kasi busy siya sa store. Ayun! Kaya pala. Kala ko naman may hiwalayang Gabi at saka kung Sharon at Gabi. Si Kuya Indoy, may sakit. Dati pa siyang may sakit, sa totoo lang. Tapos,
doon muna tumira sa side ni Kuya Indoy, sa parents niya, para kasi nga si Ma'am Esty busy, no, kasi yun yung source of income nila. Okay, now I know. Ayan, so ang hirap, isipin nyo, kailangan pa nilang magkaroon ng separation ng tirahan para lang kasi nga sa bagay, kasi kung aalagaan ni Ma'am kailangan i-give up niya yung pagtitindahan, or bukas sara mangyayari sa kanya kung ganoon, no? Hindi siya basta makakaalis kasi kung siya nga ang mag-aalaga. Let's pray guys na ma-overcome to ni Ma'am Rose, kasi hindi ito birong problema. Syempre, napakahirap ng mag-isa ka, nagagawa ng paraan sa mga bagay-bagay para mabuhay kayo, no? Maganda sana kung retired na si Sir Indoy, tapos meron siyang pensyon kahit papaano, no, to sustain the medication and syempre yung expenses niya doon, di ba? So syempre nakakaano din naman na nandun sa parents, kailangan din medyo share ganon. Unless mayaman ang side ni Kuya Indoy, then family help financially, no? So yon. Buti nga ganon, kahit paano may pamilya no. Kami wala kaming yung parang doon ka muna tumira, parang walang ganon, kasi una si Daddy Park ang layo niya. Ang layo ng Canada, ng probinsya niya, bansa, Canada. Kami naman, wala din kaming kamag-anak or kapamilya na gano'n na sabihin mo maiistorbo mo na makikitira ka. Ang hirap nun. So at least, blessed pa rin na kahit papaano merong lalapitan ng mga kapamilya na po pwedeng magstay, no? Malaking bagay din yun. Okay, so at least naliwanagan na ako. Alam ko kanina, naghiwalay na, hindi naman pala. Mali-mali ka! Kumpletuhin niyo yung comment niyo. Okay. Sabi ni Flor de Lisa Abogado, may utang din ako, mami, sa mga ahente ko sa Malboro. Parang 35k plus na 1 week, at Camel at Mighty naman 70k plus 2 weeks. 2 weeks, diba? Ang laki ng utang ko, mami. So tulad nga sabi ko kanina, there is two kind of debt or credit. Good debt, bad debt. No, so ito kasi good debt. Ito talaga normal na nangyayari to, yung ganyan na Ang inaano ko lang talaga dun sa vlog natin na yung sasabihin na wala silang utang, tapos alam mo yun, nagigess nyo na siguro. Ayoko nga kasi ng mayabang na tao. Yun yung magsasabing walang utang, tapos ganito ganyan, ganon. Anyway, naintindihan nyo naman ako. Alam nyo, matatalino kayong mga tao at quality viewers kayo, kaya nagigess nyo na ibig sabihin ni Mami Pat. Okay, Arlene Gonzalez, ako din po, viewers din ng Rose Jam, Mami Pat. RS Vlog, Rose and Dave, Yvonne, Ate JB, Lisel, meron pang isa, limot ko. Lahat sila magagaling sa negosyo, iba-iba ang kanilang galing. Lahat sila ay may knowledge, akong nakukuha para sa business na store ko ngayon. Tapos, ang daming comment ni Ma'am Arlene. Wala pa akong store noon, pinaplano ko pa lang para sa retirement ko. Inaaral ko talaga para alam kong gawin ng maayos ang business na store. Nag-start na ako kahit di pa ako na-retire, kasi para masubukan kong maganda ang takbo. Kahit wala pa ako doon, ay ready na ako na umuwi. At now nga ay okay ang takbo ng tinayo namin na store, kaya ready na ako mag for good. Nasasad na din po ako pag merong bumababa ang sales ng mga kasari, at kahit dito sa place namin merong nagsara na store, hindi na daw ma-renew ng permit. Nasasad po ako kasi siya yung may pinakamalaki na store dito sa barangay noon. Nakakalungkot lang kasi nakonsensya naman kasi ako nag-open kami ng store. No, don't feel guilty. Everybody has the right to do a business as long as you comply with the requirements. Para walang ibubutas sa'yo, you comply with the legalities, yung legalization, para walang may bubutas sa'yo, no? Walang masama doon, huwag kang mag-guilty, no? Ang mag-guilty ka is yung sinisiraan mo siya, tapos nagtindahan ka dyan, malakas ka, tapos wala kang business permit, yun doon ka mag-guilty, no? So, yun. Okay? Sabi ni Kiat Hair, Zay2219, same din. Nag-reply siya dun sa mga comment niya. Okay, Glory on, ang haba ng vlog natin, no? Glory Onato, ang dami kasing nag-comment Glory Onato, J9C6D, Madam, natutuwa ako sa'yo, nanggigigil ka sa comment, mali naman kasi comment niya, o diba? Buti na lang talaga merong pumutok na interrupt ako. Muntik na ako magmura dun. At buti na na-realize ko din ako hindi ako pwede magmura. Tamang ano-ano na lang, gaga. Mga gaga na lang na words ang sabihin natin. Ayan, Mami Perla Vlogs, nakakatawa ang mga comment na binabasa mo, Mami Park. Kung bumaba man ang benta ni Rose Jam, ganun talaga ang negosyo. Minsan mataas, minsan mababa. Which is true. Every store has that experience. They experiencing it. So, hindi araw-araw fiesta, ika nga. And even malalaking mga store, ganun din. No? Kaya nga may mga pakulo na ginagawa. Kasi nga, syempre, maraming kailangan gawin para maengganyo ang mga mamimili. Ano? Ayan, may bumibili pa tayo.
So, si Mami Perla. Next naman, si Flor de Lisa Abogado again. Sinubaybayan ko din mga vlog ni Rose Jam 11. Alam ko, kayang-kaya niya yan. May iba pa naman siyang income like Gcash na malakas pagkakitaan. Which is true. Malakas man, pero it doesn't mean din na makakasustain. Hindi rin natin masasabi, no? Actually, last night, kaya din ako napa-PM kay Ma'am Rose kasi lumabas dun sa sa cellphone ko na to, itong sa account ko na to, na Facebook, yung Mami Park, na pang-business ko. Lumabas yung post ni Ma'am Rose na tungkol doon sa parang gusto niya mag-abroad, gusto niya ibenta yung sasakyan, gusto niya magpahinga ng 1 year, gusto niya mag-close, parang ganun. Kasi nga nai-stress na din siya. So yun, kaya din ako napa-PM sa kanya eh. Kasi nga, pagka ganun na kasi yung way of thinking mo talaga, ibig sabihin talagang bothered ka na talaga. Talagang yung pinagdadaanan hindi biro. I've been there in that kind of situation and talagang mahirap yun, mahirap. And next would be Odnalor. Salamat po sa reply. Bigla na nga lang sulpot po ang mga Osay Batdali, pero dito po sa amin mga Osay po nagsulputan, pati na din Alpha Mart. Ayan. Next, Lenny Lee Official. Yes po, viewers ni Rose Jam, pero viewers at subscriber din nyo po, pareho ma'am. Madami akong natututunan sa inyo, sari-sari store owner din po. Thank you ma'am Lenny Lynn. Ay, salamat po for being my subscriber. Di ako aware kasi hindi naman lahat nagko-comment. Ayan. Pero maraming salamat, no? Evelyn Formante, nakapag-save naman siguro siya noong kalakasan ng tindahan niya. So, ito yung hindi natin alam. No? Ito yung bagay na hindi natin alam kasi hindi naman niya ito na-share. Pero, syempre, tulad ng sabi ko nga, kung dumating dun sa point na meron man siyang savings, baka hindi sasapat, masasahid. Ganon, no? So, ito kasing bagay na to ang hindi natin kasi nga, wala naman siyang wala akong napanood sa video niya na may sharing siya sa savings. Yung mga latest vlog lang naman niyang pinanood ko eh. Kasi ang dami noon, kung lahat yun susuyurin ko, no? So, yung mga latest lang at yung re-relate lang doon sa yung ginawa nating video. Okay, anyway, always watching po Mami Park, sabi ni Ellen Pilar. Karen Balsena, oo Mami Park, college na ang panganay at high school ang bunso ni Rose Jam 11. And hi Mami Park, sabi ni Ma'am Karen. So, si Karen Balsena, ang pangalawa yata sa nag-comment sa akin. After ni Rain Cruz, first, sabi niya gano'n, si Rain Cruz. Rain, napakatipid naman ang iyong napakatipid naman ang iyong comment. Yung iba talagang sinulit yung comment. Ikaw, first, yun lang. 1 at saka S. Anyway, yan po ang ating at lahat po yan ipag-heart ko. Ipag-okay ko na lang. So, yung mga hindi ko malalagyan ng okay in the future, ibig sabihin, yun yung mga bagong nag-comment at yun ang isa-shout out natin in the future vlogs. Okay? So, I just do hope na may natutunan at maganda naging sharing natin for today's video and let's pray to our Ma'am Esti. Pagdasal nyo kami na makaraos kami. Pautangin nyo kaya kami, no? Para makabayad na kami. Para makaura-ura na kami talaga. Kaka-stress, sa totoo lang. Magsabi lang kayo dyan, mag-send kami ng Gcash number dyan. Pero, order kayo ng mga bababa kong link ng mga products. This is Mami Park and this is Team Park nagsasabing tindera is my proud career fighting. Bye!